Magandang umaga sa inyong lahat mga kaklase, pati na rin po sa iyo Ginang Pacquiao. Ngayon ay tatalakayin natin ang nilalaman ng unang aralin na pagbabasa sa iba't ibang uri ng teksto. Dito ay malalaman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng teksto, ano ang ibig sabihin ng pagbabasa, ang layunin, ang kahalagahan at ang hakbang nito. Dito rin ay malalaman natin ang iba't ibang teorya ng pagbabasa at ang prosesong kognitibo sa pagbabasa. Kaya halina't makinig mga kaibigan at magtatalakay na tayo para sa araw na ito. Ang una nating tatalakayin ngayon ay kung ano nga bang ibig sabihin ng teksto. Ano ang teksto? Ito ang nakasulat o nakalimbag na pahayag na may impormasyon o mensahe. Binubuo ng magkakaugnay na ideya para magpabatid, magpaliwanag, magsalaysay o manghikayat. Mahalaga ito bilang daluyan ng kaalaman at komunikasyon. Ang teksto ay anumang nakasulat o pasalitang pahayag na may mensahe. Binubuo ito ng mga magkakaugnay na pangungusap upang ihatid ang mga impormasyon, kwento o idea. Sa madaling sabi, ang teksto ay daluyan ng komunikasyon na layuning maunawaan ng mga mambabasa o tagapakinig ang nais iparating ng may akda. Ito ang mga halimbawa ng teksto. Una ay ang balita. Pangalawa ay sanaysay o ang tinatawag natin sa Ingles na essay. Pangatlo ay talumpati o tinatawag rin natin sa Ingles na speech. Ang maikling kwento at ang panghuli ay liham. Ano naman ang pagbabasa? Ang pagbabasa ay isang proseso ng pagkilala at pag-unawa sa mga simbolo o salita. Nagbibigay ito ng daan upang maunawaan ang impormasyon, ideya at mensahe ng teksto. Mahalaga ito sa pagkatuto, kritikal na pag-iisip at komunikasyon. Pasensya na kayo mga kaibigan ko, masyado kasi akong nalutang sa aking binabasa. Dahil kasi sa pagbabasa ay napunta ako sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan. Nakilala ko ang mga taong hindi ko pa nakikilala. At higit sa lahat, natuto ako ng mga aral na humubog sa akin. Sa madaling pagkakaintindi, ang pagbabasa ay pag-unawa sa mga nakasulat upang tayo ay matuto, maglibang at makadama ng iba't ibang karanasan. Sa pagbabasa, ito ay may layunin. Unang layunin ng pagbabasa ay ang pagkuha ng impormasyon. Ang pangalawa ay ang pag-unawa sa teksto. Pangatlo naman ang pananaliksik at pag-aaral at ang paghuli ay ito ay nakapapalawak ng kaalaman. At yun ang mga layunin ng pagbabasa. Ayon naman kay William S. Gray ay may 4 na hakbang sa pagbabasa. Ito ay ang perception, comprehension, realisasyon o aplikasyon at ang panghuli ay integrasyon. Ito ang 4 na hakbang sa pagbabasa ayon kay William S. Gray. Una ay ang perception. Ito ay ang pagkilala sa mga titik, salita at simbolo. Ito ang unang hakbang sa pag-unawa ng teksto. Ang pangalawa ay ang comprehension. Ito ay ang pag-unawa sa kahulugan ng binabasa. Ito rin ay ang pagkuha ng ideya, impormasyon o mensahe. Ang pangatlo naman ay ang realisasyon o aplikasyon. Ito ay ang paggamit ng nakuha at naunawa ang kaalaman sa tunay na sitwasyon. Ito ay ang pag-uugnay ng teksto sa sariling karanasan. Ang pang-4 at ang panghuling hakbang ay ang integrasyon. Ito ay ang pagsasama-sama ng impormasyon upang makabuo ng mas malalim na pag-unawa. Ito rin ay ang pangbuo ng konklusyon, pananaw o interpretasyon. Upang mas lalo pa nating maintindihan, ang 4 na hakbang sa pagbabasa ayon kay William S. Gray ay ito'y aking ipapaliwanag ayon sa aking alam. Ang unang hakbang ay ang perception. Dito ay kinikilala natin ang ating mga binabasa. Nakikita natin ang mga salita at ito'y ating binabasa lamang. Ang pangalawa naman ay ang comprehension. Ito ay pag-unawa sa kahulugan ng ating tekstong binabasa. Dito ay iniintindi natin kung ano nga ba ang mensahe o idea ng ating binabasa. Ang pangatlo naman ay realisasyon o aplikasyon. Dito ay ginagamit natin ang ating mga natutunan. Ina-apply natin ito sa ating sarili, sa sitwasyon
o kaya sa mga karanasan ang mga naunawaan natin. At ang panghuli naman ay ang integrasyon. Ito ay ang pagsasama sa mga mas malawak na kaalaman o paggamit ng ating mga naunawaan sa mga alam na natin. Ito naman ang mga kahalagahan ng pagbabasa. Una ay nakalilibang ito. Pangalawa ay nagbibigay gabay sa pagpapasya. Batayan ng moral at pananaw, nagpapalawak ng kaalaman at patnubay sa pagbalik sa kasaysayan. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga teorya sa pagbasa. Ang unang teorya ng pagbasa ay bottom-up theory o loob paakyat. Ito ay paraan ng pagbasa na nagsisimula sa pinakamaliit na bahagi ng salita. Inuuna munang kilalanin ang titik, pagkatapos salita, saka pangungusap hanggang kabuuang ideya. Para itong pagbuo ng puzzle, maliliit na piraso muna bago makita ang buong larawan. Ang pangalawang teorya naman ng pagbabasa ay top-down theory o taas-pababa. Nakabatay sa dating kaalaman, karanasan at hula ng mambabasa. Hindi ito nagsisimula sa mga letra, kundi gumagamit ng prediksyon para intindihin ang mensahe. Para itong pag-iisip, kaya mas mabilis na iintindihan ang binabasa. Ang pangatlong teorya naman ay interaktibong teorya. Pinagsasama ang bottom-up at top-down. Ginagamit ng mambabasa ang impormasyon sa teksto at ang sariling kaalaman para mas maintindihan ang binabasa. Para itong pag-uusap ng teksto at utak, nagtutulungan sila. Ito ang panghuling teorya, ang teoryang iskema. Nakabatay sa skema o nakaimbak na kaalaman, karanasan at konsepto sa isip ng tao. Mas maunawaan ang binabasa kung may koneksyon ito sa alam mo na. Kung kulang ang dating kaalaman, mas mahirap intindihin ang teksto. Upang mas lalo pa nating maintindihan ang apat na teorya sa pagbabasa ay at akin itong ipapaliwanag. Ang unang teorya sa pagbabasa ay ang bottom-up theory. Ito ay nagsisimula sa pag-unawa sa mga maliliit na bahagi. Halimbawa, si Liza ay binabasa niya muna ang pantig sa salitang kaibigan bago niya ito maintindihan. Ang pangalawang teorya naman ay top-down theory. Ito ay gumagamit ng kaalaman at hula para maintindihan ito ng mga mambabasa. Halimbawa, nakabasa ka ng tekstong may pamagat na mga paraan para maging ligtas sa baha. Hindi mo pa nga nababasa ang nilalaman ng teksto ay alam mo na ang tungkol dito. Pangatlong teorya ay interaktibong teorya. Dito ay gumagamit ng letra at salita kasabay na rin ang dating karanasan. Halimbawa, binabasa ni Leia ang salitang ulan. Tiningnan niya ang salita at inisip ang mga dati niyang karanasan tuwing tag-ulan. Panghuling teorya naman ay ang teoryang iskema. Dito ay mas maunawaan ng mga mambabasa kapag gamit nila ang kanilang mga dating kaalaman. Halimbawa, madaling naiintindihan ni James ang tekstong basketball dahil ito ang kanyang kinahihiligan. Ngayon ay dadako na tayo sa huli nating tatalakayin ang prosesong kognitibo sa pagbasa. Ano nga ba ito? Ang prosesong kognitibo sa pagbabasa ay tumutukoy sa mga mental na hakbang na ginagamit ng mambabasa upang maunawaan, maproseso at magamit ang impormasyon mula sa teksto. Ito ang prosesong kognitibo sa pagbasa. Una, aspektong mental o memorya, kalamang pangwika, karanasang pinagdaanan, perception, comprehension, aplikasyon, integrasyon, at pagpapalawak ng kaalaman. At sa wakas, natapos na ang ating pagtatalakay para sa unang aralin na pagbabasa sa iba't ibang uri ng teksto. Sana na may natutunan kayo sa aking pagtatalakay ngayong araw. Salamat rin sa oras at sa inyong pakikinig. Salamat.